3 long hours have passed, and I hitched my breath nang bumukas ang pinto at kasunod noon ang paglabas ni Denise at ng mga nurse. Napatayo ako bigla at lumapit ako sabay hawak sa kamay niya. Ready na po si Madam. Dadalhin na po namin siya sa delivery room. Nakastandby na po doon si Doc. Magalang na sabi ng nurse sa akin. Nakatingin lang ako kay Denise habang nagsasalita ang nurse. I smiled at her and she smiled back. She is really a thought woman. Hinalikan ko muna to sa noo bago siya ipasok sa delivery room and whispered how much I love her. Hindi na siya nakasagot dahil sa sakit na nararamdaman niya. Another hour had passed at sobra na akong naiinip. Thinking of how Denise is handling the pain alone makes me really worried. And when the door opened, halos mapaiyak ako na makita ko na inilalabas ng nurse ang baby. Hindi pa kami hinayaang makalapit dito at diniretso ang anak ko sa nursery. Congratulations, Mr. Montefalcon. Bati sa akin ni Doc na nakasuot pa ng lab gown niya. Kamusta po ang misis ko? She is fine. Pagod lang, but she is totally fine. The doctor assured me, but hindi pa rin ako mapanatag. Giving birth is really not that easy. That is well-known fact. Pinapunta na kami ng doktor sa kinuha kong kwarto kung saan dadalhin mamaya si Denise. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mag-ina ko. Hindi naman nagtagal, ay dinala na si Denise sa kwarto. She was still sleeping nang ilipat siya sa kama ng mga nurse. I instantly took her hands and kissed it carefully para hindi siya magising. My Mia Mar, my one and only love, the mother of my children. Napapikit ako at nagdasal at nagpasalamat sa Diyos at sa anghel namin because I know that they have been there the entire time of Denise's pregnancy. Matyaga ko siyang binantayan na parang binibilang ko ang paghinga niya. I never let go of her hands, kaya naman na magising siya, ay ako agad ang nakita niya. Hey beautiful, sabi ko dito, sabay halik sa hawak kong kamay niya. Hinaplos sa Denise ang pisngi ko as she smiled at me with those loving eyes. Kumusta ang anak natin? Tanong niya sa akin. Dadalhin daw siya dito mamaya lang. I think the nurses are cleaning him up. He looks just like you, love. Hindi ko mapigil ang lohang pumatak sa mga mata ko nang marinig ko ang sinabi ng asawa ko. Ibig sabihin lamang nun, nakita niya ang baby namin. That's good news, right? Of course, love. I really wanted him to look like you at maging kagaya mo paglaki niya. A very loving person. I leaned over and kissed her after those words. Oh God, I really love this woman. It is really her or no one. A promise I made the very first time that I laid my eyes on her and Jackson bars. Nandito na ang baby! Excited na sabi ni Rachel kaya naman napatayo na ako. The nurse is carrying Helios habang papalapit siya sa amin ni Denise. May I? Tanong ko, and the nurse immediately handed my son to me. He was sleeping. And in an instant I was crying again. He really does look like me. Hey, Helios, Daddy's here. I kissed his forehead, gaya ng palagi kong ginagawa sa mami niya. Sinilip naman to ni Inay at ni Manang, and they all agree na kamukha ko nga to. Ninang is here, baby Helios. Ang gwapo-gwapo naman yan. Rachel said. Syempre Rachel, gwapo ang tatay eh. Sagot ko naman. Oo na. Baka pag gumontra ako, tanggalin mo ako sa pwesto ko. Buhat kasi nang hindi pumasok sa Denise, ay na-promote si Rachel bilang executive ng kumpanya. Hindi na siya secretary ni Denise, but instead, she is now the managing director of both Bella and Dalzaza Philippines. We trust her, and we know na hindi niya pababayaan ng kumpanya if ever na hindi man kami makapasok agad ni Denise. Nako, baka dahil sa promotion na yan mawalan ka lalo ng love life. Pangaasar ni Inay kay Rachel. Ay hayaan mo na yun, Inay. Di na ako naghahanap. Darating at darating yan. We all laugh sa sinabi ni Rachel, habang si Helios naman ay umiingit at tuluyang umiyak. Ayan, nagising ng baby ko sa ingay nyo. Denise said, habang dahan-dahan siyang bumangon. Inalalayan naman siya ni Inay at ni Manang, saka medyo itinaas ang kama para makasandal siya.
Padadehin mo na ang bata, anak. Baka nagugutom na siya. Isa pa, importanteng madede ng batang unang gatas ng ina. Utos naman ni inay, kaya agad kong ipinasa kay Denise ang anak namin. Denise decided to breastfeed our son dahil ayon sa mga nabasa niya, mas malakas daw ang resistensya ng bata pag breastfeed to at hindi formula. Hahayaan ko naman siya if she wants that because I know that she only wants the best for our son. Tinulungan siya ni inay and true to their words, gutom nga talaga tong si Halyus. It was a lovely sight and my wife is crying while looking at our son. I took my phone at kinuhanan ko ng picture ang mag-ina ko. Perfect! I whispered while looking at her picture. Tumabi ako kay Denise and took a picture of us. Our first family picture, kaming tatlo. I will enlarge it and have it develop dahil gusto ko na may babalikan kaming alaala ni Denise when we grow old. At para din makita to ng mga anak namin in the future, nakipicture din sa amin ang tatlo. And I can't help to be happy too dahil nandito ang mga taong nagmamahal sa amin. Kinuhanan ko ng picture sa Halyus na makatulog na ulito at sinend yun sa group chat naming magkakaibigan at hindi nagtagal ay panay vibrate na ang phone ko. Jonas Serrano, congratulations bro! Punta na kami dyan. Ang gwapo? Uy, congrats bro! Diyan ako dediretso sa ospital. Ay mata-meeting. Saan ba nanganak si Denise? Medical City, room 1609. Magdala ka ng pagkain. 4 kami dito. On my way, how is Denise? Hindi ko din mitatanggi ang banda nag-uugnay kay Patrick at Denise. And I'm happy about that. Patrick really is our big brother. Dadaan ako dyan. Congrats bro. Sa wakas, daddy ka na rin? Got it bro? I smiled. Wala na ako mahihiling pa. I have a perfect wife. I have many people loving and supporting us. I have a bunch of our friends and that is always at my back. And of course, I have Malhario Shaw now. My son. My life is perfect. It may be a bumpy ride, but I made it this far. This is Tristan James Montefalcon, signing off. Prologue. Denise POV. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mommy, blow your candle and make a wish. Inilapit sa akin ng bunso kong anak na si Hera Armida ang cake na daladala niya. I closed my eyes and made a wish. Well, wala naman na akong ibang mahihiling pa sa buhay. My life is of course not perfect, but it's good. Binayayaan ako ng mabait at mapagmahal na asawa at mga anak na very successful na din sa mga karera nila. And of course, our friends and family na lagi nandyan para sa amin ni Tristan for support. I blew the candle at isa-isa ko niyakap na mag-aama ko. I love you, Tristan said, and he kissed my lips at agad ko namang sinagot yon. Nadagdagan man ng edad namin, Tristan, pero hindi kailanman nagbago ang sweetness namin sa isa't isa. Oh my God, kuya, let's go! Narinig kong sabi ni Hera, kaya natawa naman si Tristan. Hindi ka pa nasanay kay mom and dad? Sagot naman ni Halyus. Isa pa, mahirap iwanan ng mga yan. Sige ka, ikaw din. Baka makabuo pa sila ng baby. Hindi na ikaw ang bunso. Ew, kuya! 20 years old na ako, masusundan pa? Baka akala nila anak ako ng baby instead na kapatid. Piko na tiyak kong itong si Hera sa pangaasar na kapatid. Sabay-sabay na kaming lumabas ng kwarto, and isa-isa naman akong binati ng mga kasambahay namin. Wala na si Manang Sabel because she passed away 2 years ago. Masaya siyang namayapa, knowing that our family did everything to give her a comfortable life during her last days. By the way, Dad, the venue is already ready for tonight. Naasikaso ko na po lahat. Halyus said, and he is referring to my birthday party na gaganapin mamaya. Halyus is already 24 and he is now handing Bella Dulzas of Philippines and we are always proud of him dahil talagang namanan niyang husay ng Montefalcon at Fontanilla sa pagmamanage ng negosyo. Hera on the other hand, loved designing clothes too, just like me. Last year,
Hikuya Halyos launched her collection and it was a big success. It really runs in the family, starting from Gani na namayapa na din. And of course, for me and now si Hera naman. Kuya, pwede ba akong hindi magpunta? Hera asked out of everyone's surprise. Kaya napangiwi ito na parang mortal silang sa gagawin niya. Birthday yun ng mami mo. Why wouldn't you go? Tanong ni Tristan sa bunsong anak niya while sipping his coffee. Let me guess, si Dylan na naman. Halyos said, kaya sabay pa kaming napatingin ni Tristan dito. Dylan? Why? Is he bothering you, princess? Ayan na. Lumabas na ang protective side ni Tristan sa mga anak, lalong-lalo na kay Hera. Palagi niya akong inaasar. Alam niyo naman yung dad. Maktol nito, kaya naalala ko that even before when there are kids, palaging umiiyak si Hera dahil inaasar daw siya ni Dylan. Ang panganay ni Damon ay Valin. Dad, you know naman Dylan, ganun lang talaga yon. Pagtatanggol naman ni Halyos dito. Kung bata pa kayo, maaaring okay lang. But Hera's already grown up at hindi na magandang inaasar pa siya si Dylan. Katwiran naman ang asawa ko. Baka naman kasi may gusto kay Hera, Halyos said, kaya lalong nainis si Tristan. Your sister is still young for that. Kakausapin ko mamaya si Damon about this. Hinampas ko naman ang braso ni Tristan, saka ko siya pinanlakihan ng mata. Mi amor, why? Seriously love? Gagawin mo tagang issue yan? But she is bagging my princess. Anak mo. Stop it. Let them handle it. Malalaki na yung mga bata. Mommy? Protesta naman ni Hera. Hera, stop it, okay? You are not kid anymore. You are already grown up woman. Baling ko sa bunso ko. You know how to handle the situation. Napatango naman si Hera sa akin. Okay, ma'am. Sasampalin ko na lang si Dylan mamaya pag inasar na pa ako ulit. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Hera Armida. My kids know me. At pag full name na nila ang tinatawag ko, alam na nila na naiinis na ako. Okay ma'am, sorry. It was a joke. Nakangiwing sagot niya sa akin. The party was held sa isang pabilyon na nirentahan ni Halyos. Halos kompleto na ang lahat ng mga taong mahalaga sa buhay ko. Happy birthday! Bati sa akin ng 4 na girls na talaga namang naging best friend ko na din. Idagdag pa si Rachel. Thank you. Sagot ko naman as we gathered sa isang mesa. Tuloy ba ang trip niyo ni Tristan after this? Rain asked habang umiinom siya ng wine. Yeah, kailangan din naming dalawin si Papa since hindi na siya nakakabiyahe at matanda na din siya. Sagot ko dito. Grabe yan no? How time flies. Ang lalaki na ng mga anak natin at mga successful na din sila. Taya said habang tinitingnan ang panganay niyang si Hyacinth. Yeah, at tayo, mga plain housewife na lang talaga, waiting for them to come home. Maxine added. Magagandang housewife to be exact. Valin said, and you all agreed to that. Cheers! Taas ko sa baso ko, and you all made a toast. Habang lumilibot ang mata ko, napansin ko na hinila ni Dylan si Hera palayo, kaya naman alarma ako. Wala namang nakapansin, lalo pa at busy ang lahat sa mga kausap nila. Excuse me. Nagpaalam ako sa mga kasama ko at sinabi ko na pupunta lang ako sa restroom. Ayoko ding maalarma si Valin, kaya ako na lang muna ang susunod sa dalawa. Naabutan ko naman ang dalawa na parang nagtatalo, kaya lalo kong kinabahan. What's with you ba, Kuya Dylan? Bakit ba bigla mo na lang kong hinila? Nakakahiya sa kausap ko? You can sense that Hera is really pissed off. Don't call me kuya, dahil hindi kita kapatid. And you will never be. Eh yun naman pala eh. What do you want? Ang tatanda na natin, pero hindi ka pa rin nagbabago. Bata pa lang tayo. You always make fun of me. Grow up. Bakit? Sa palagay mo ba? You are that old enough para makipagmabutihan ka na agad sa lalaking yun? A smirk formed in my lips. Mukhang tama nga ang kutob ni Halyos. Dylan likes my daughter at clearly, nagsaselos to.
I'm old enough para mamili ko sino kakausapin ko. At hindi, so back off. That guy is not good for you, Hera. Hindi mo kilalang gagong yun. Ganun bang gusto mong tao? Seriously, kuya? Kung hindi ko alam na isa ka din namang babaero, iisipin ko na nagsaselos ka. I said, don't call me kuya. At kung sasabihin ko sa'yo na oo, nagsaselos ako, may magagawa ka ba? You're crazy. Sagot ni Hera, saka to nag-walk out. Don't go near that kid, Hera. I'm warning you. Pahabol pa nito sa anak ko. Both my kids is fluent in Italian. I did that para pag nagbabakasyon kami sa Milan, ay makakausap sila ng mga tao doon. Hindi ko mapigilang matuwa sa nalaman ko. Dylan is a great man, and just like Helios, he is also handling the business of the Montefalcons. I know, he won't hurt Hera. Ang pang-aasar na dito is maybe just his way to get her attention. Nagulat pa si Dylan na makita ako sa pwesto ko while he was heading back inside. Tita? I just smiled and tapped his shoulders. I know, you will love and protect Hera. He smiled and nodded his head. I guess he knows that I heard everything. Sorry, tita, but I want you to know that I love Hera. Hindi ko po alam kung kailan nagsimula. Bastang alam ko lang po, hindi ko gusto na nakikita siyang may kausap na iba. Prove it to her then. She is stubborn, tita. Kaya lang ako pinapansin nun pag napipiko na siya sa pang-aasar ko. He smiled shyly, and I can't help but to laugh. Ibahin mo kasi ang diskarte. Palagi mo kasing inaasar eh. Payo ko sa kanya, kaya napakamot to ng ulo. He really looks like Damon, at ang pagiging mapang-asar nito, malamang doon din niya namana. I will, tita. Thank you po, at naiintindihan niya ako. I promise to love her, and protect her always. That what I want to hear, iho? Well, of course, that will be up to Hera. Kung gugustuhin siya ng anak ko o hindi, we will have to respect that. Inabot ni Dylan ang braso niya, and I took it. Saka kami sabay niya pumasok sa loob. Hinatid pa niya ako sa mesa, and as usual, luminga na naman ang mata niya para hanapin ang anak ko. He looks really in love. May I have this dance? It was Tristan, at sumunod din ng 4 na itlog para ayain magsayo ang mga asawa nila. He led me to the dance floor, at agad akong yumakap sa kanya. Ang ganda-ganda mo, he said, habang nakatitig sa akin. Thank you, love. Talagang he never ceases to do that. Kayang-kaya pa rin akong pakiligin ni Tristan. I love you, mi amor. He kissed me on the lips lightly, kaya napangiti ako. I love you too, love. Thank you for making me that happiest woman. And thank you for making me a better man. For you and for the kids. We continued dancing, and I leaned my head on his chest. Who would have the thought that I will fall for this guy, na akala ko nung una ay may sayad. But he never stopped until he proved to me that he really does love me. Knowing how he patient waited for me and loved me from afar. Tristan's love for me is so great, at ganun din ako sa kanya. Na kahit sinaktan niya ako, ay binigyan ko pa rin siya ng pagkakataon dahil mahal ko siya. And I can live without him. He is definitely my one great love. He is my home and the comfort that I need. I am Denise Fontanilla Montefalcon, and this is my story. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.